Unang-una, kaklarify ko lang ulit na yung issue natin dito is the criminal activities that POGOs bring to the Philippines. At kailangan tayo gumawa ng legislation at ng mga bagong batas para maiwasan itong mga ganitong mga illegal at criminal activities. Hindi lang yon. Kaya natin iniimbestiga si Alice Go ay dahil mukhang key component siya sa pagpapatakbo ng mga POGO at pagpa-flourish ng mga POGOs dito sa ating bansa. At importante na malaman natin yung identity ni Alice Go dahil kung mapatunayan at makita na hindi talaga to Pilipino, hindi siya dapat humahawak ng pwesto sa ating gobyerno. Ang rason kaya siya humahawak ng pwesto sa ating gobyerno ay para matulungan na lalo pang hindi mahuli itong mga POGO na to at makapag-operate itong mga POGO na to sa Pilipinas. So ang tanong natin ngayon, sino ba talaga ang nanay ni Alice Go? At importante ito dahil dito sa tanong na to, malalaman natin kung Pilipino ba siya o hindi. Sa pagka-Pilipino niya, medyo kaduda-duda na. At hindi lang yon, hindi mahanap yung nanay niya nang kahit sa PSA wala silang record ng birth certificate o kaya marriage certificate, even a death certificate. So we don't even know if this person's alive or even real. At this point, mukhang guni-guni lang talaga to ni Alice Go at gawa-gawa lang to ng kanyang tatay. Ngayon, sino sa tingin ko ang tunay na nanay ni Alice Go? Meron akong suspecha kung sino to. Tignan natin lang yung nangyari in the last two hearings. Yung unang hearing, tinanong siya ni Senator Risa Hontiveros kung sino ba si Jan Jong-go at si Lin Wenyi. At ito ang sagot ni Alice Go. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wenyi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo, bali mga kasama po sa negosyo po, dun sa meat shop po. Anong klaseng sagot yan, ano? Tatay niya yon at sinabi niya na kasama niya sa negosyo o sa trabaho. Tapos nung tinanong siya kung sino si Seyman Go at Sheila Go, sagot naman niya ay hindi daw niya alam. Check daw niya. At nakikita mo talaga dito na kung kaya ni Alice Go lumusot, lulusot siya. At hindi siya magbibigay ng impormasyon para makatulong sa investigasyon na to. Kumbaga, she's playing catch me if you can. Tapos eventually, inamin niya na si Angelito Go is Jan Jong-go, which is her dad, na nakalagay sa incorporation papers. Tapos sa second hearing, inamin din niya na kapatid niya si Sheila Go at saka si Seyman Go. Ang hindi pa natin tinatanong sa kanya at kailangan tanungin ng mga senador is sino ba si Lin Wenyi? At ano ba yung association niya with Alice Go? Kailangan nila idiin itong tanong na to. Kasi isipin mo to yung 3 sa 4 na incorporators ay kapamilya niya. Nakasama niya sa same residential address at kasama niya since 2010 sa mga iba't iba pang negosyo. Tapos, kasosyo lang niya o kanegosyo niya? Really? Sa lahat ng kasinungalingan na ginawa niya, nakikita mo may pattern dito eh. At ang pattern ay hindi siya magbibigay ng impormasyon hanggang mahuli mo siya. At nagpapasalamat ako sa mga netizens dahil doon natin nakukuha lahat ng impormasyon natin dito at nakita nga natin kung sino tong si Lin Wenyi. At ito ang kanyang ID. Ngayon pag tinignan mo, ang pangalan kasi ni Alice Go is Alice L. Go. Hindi kaya yung L is Lin? At pag tinignan mo silang dalawa, parang may hawig. At kung titignan mo yung 3 sa 4 na incorporator at kapamilya niya na nakatira sa same address, hindi kaya lahat sila at si Lin Wenyi ay kamag-anak nila at nanay nila. So hindi ko alam kung ano pang ibang paraan na pwedeng gawin ng mga senador para mapaamin si Alice Go na nanay ba niya to o kung sino man lang to. Because at this point, there is no other better candidate na nanay ni Alice Go except si Lin Wenyi. Ngayon may mga iba't ibang personalidad dito sa Pilipinas na sinasabi ba't daw tayo nakafocus kay Alice Go at nawawala daw yung investigasyon sa POGO. Actually, hindi naman nawawala yung investigasyon. Lumalawak yung investigasyon. At nakikita natin dito na maraming ahensya involved sa pagpapalaki ng mga POGO sa to dito sa Pilipinas. Kaya importanteng tignan to. Ngayon, sa kaso ni Alice Go, ang nakikita natin dito na importante na makakatulong sa ating bansa ay yung pagpapalakas ng batas natin para maparusahan ang mga iba't ibang tao na involved dito sa mga ahensya natin tulad ng PSA. Kasi mukhang doon nag-uumpisa yung karamihan ng mga problema natin. Alalahanin mo na hindi isolated incident tong Alice Go. Maraming mga Chinese nationals at iba pang mga nationalities na kumukuha ng mga fake birth certificates o mga birth certificates sa tulad ng kay Alice Go na falsified sa PSA. Apparently, may na-discover lang nga sila recently na 308 fake birth certificates, so falsified birth certificates if you want to be technical about it. Na all of them or majority of them are Chinese nationals. This has to stop.
So, the legislation in place to be able to do this starts with the Senate. Kaya importante to. At importante kasi to dahil she ran to be mayor. She's in public office. Kaya importanteng malaman natin to dahil sa pagiging mayor niya, lumaki at lumakas itong mga criminal activity ng mga pogos. Okay, yung susunod na tanong na pinag-uusapan ng lahat is Alice Go a spy? Honestly, there has been no evidence presented in the last 2 hearings to even indicate that she was a spy. Although sabi nga ni Senator Risa na may mga nababalitaan sila. Pero unless there is evidence to show that she's a spy, wag nating papupuntahin yung diskusyon doon. Kasi right now, ito yung tingin ko the fact na she's part of a criminal syndicate, by all indications, mukhang yun nga yun or she's just absolutely incompetent and ignorant. Kasi yun ang pinapalabas niya na ignorante lang siya Pero more likely is part of the criminal syndicate siya. Yan ang role niya sa kanilang sindikato. Kung parte siya kasi na itong sindikatong to with pogos and all the criminal activities, paano siya gagawa ng spy work at would China allow their spy to be part of criminal syndicates? Parang that doesn't make sense to me. I don't think China would send a spy all the way to the Philippines para lang gumawa ng criminal activity while spying. Kumbaga gusto nila yung spy nila nakatutok sa trabaho nila. Kung may spy yan, kailangan discreet yan, hindi napapansin. So, I don't know about the spy angle. And if you notice, Alice Go is riding on that spy angle. Yung mga declaration niya, I am not a spy. Hindi po ako spy, right? Alam mo kung ba't niya ginagawa yun? Kasi alam niya siguro na wala ngang proof at hinahawakan niya yung pinakamahinang akusasyon. Kasi pag yung pinakamahinang akusasyon ay naipakita na hindi totoo, di sira na yung buong integridad ng investigasyon nila sa lahat ng iba't ibang bagay. Kaya yun ang pinanghahawakan niya. Kaya importante na wag nating papayagan si Alice Go na i-dictate kung saan pupunta yung usapan. Ibalik na sa usapan na kriminal siya at parte siya ng isang criminal syndicate. At sobrang daming ebidensya talaga na nagpapakita at nagpapatunay na parte si Alice Go na itong sindikatong to. Kasi to be able for a syndicate to flourish, kailangan mo ng mga iba't ibang mga actors dito Ang unang-unang kailangan mo ay magpapatakbo ng sindikato. Pangalawa, kailangan mo na magfa-fund ng sindikatong to. At pangatlo, kailangan mo ng connection sa gobyerno o kaya maglagay ka na lang ng sarili mong tao sa gobyerno. At dahil sa hina ng ating mga sistema dito sa Pilipinas, mabilis makakuha ng birth certificate, kayang dayain ng mga eleksyon, o kaya bayaran ang mga botante, yan ang paraan para makapagawa ng isang criminal syndicate. At nakikita natin yung tatlong elemento ay present dito sa Pogo na ito. Unang-una, meron ka nagpapatakbo ng operasyon, si Wang Ziyang. Pangalawa, meron ka yung funders mo, yung 2 Singaporean na charged with money laundering na inaamin nila na may real estate company sila dito sa Pilipinas. Kailangan natin malaman sa kanila since umaamin na rin sila. Ano bang pangalan na itong real estate company nila dito sa Pilipinas? Baofu kaya to. At pangatlo, kailangan nila ng tao sa local government office para protektahan sila. So, ang ginawa nila, imbes na magkaroon ng protector sa local government, naglagay sila ng sarili nilang tao sa local government. Ano pa yung kailangan natin malaman dito? Kailangan natin malaman kung sino ba yung bumili ng shares ni Alice Go sa Baofu. At ang sinabi niyang pangalan ay si Jack Uy. At kailangan natin malaman kung si Jack Uy ba ay Pilipino o kaya fake na Filipino siya. In other words, fake din ba yung birth certificate na baka Chinese national siya. Either way, kailangan natin ito malaman. And at this point, tingin ko talaga kailangan na ma-file ng contempt si Alice Go at kailangan siya talaga maparusahan sa lahat ng kasinungalingan na ginawa niya. At alam ko na karamihan naman sa atin naniniwala na nagsisinungaling si Alice Go. Kaya lang hindi natin matansya kung ano ba yung mga klaseng tactics na ginagawa niya para magsinungaling. Yung unang ginagawa niya pag sinungaling is called feigning ignorance. Pinepretend niya na wala siyang alam at na palaging I don't know yung mga sagot niya. At ito yung pagpe-pretend niya na hindi daw niya alam kung ano yung mga sagot sa mga tanong ng mga senador. Hindi po ako sigurado po. Double check ko lang din po. Di po ako masyado sigurado po. Double check ko lang din po. Di po ako masyado sigurado po. Ngayon, kung di niya makuha sila sa mga I don't know niyang sagot, ang sunod niyang gagawin is gaining sympathy. At itong example nun. Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At
Pasensya ka na, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayo, madam, Kaya hindi po. wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However we're po, not talking about pinalaki po ako sa farm. imperfections or perfection. At buti na lang, hindi nadadala sina Senator Tulfo at si Senator Loren Legarda dito sa pagkukuha ng simpatya ni Alice Go. At they call her out on it. Pangatlo, deflection. Ito yung pagsasagot ni Alice Go with non-answers o kaya iba yung sagot niya sa tanong ng mga senador. Dinedeflect niya para maiba yung usapan. At magaling siya dito dahil ilang beses niya ginugulo ang mga sagot niya para hindi na maalala ng mga senador kung ano ba talaga yung impormasyon na gusto nilang malaman. Paanong lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa po akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? At ang pinaka-fallback niya, pag hindi na niya alam kung anong sagot sa mga tanong, ay meron siyang ginagamit na script. Etong script na to ay gagamitin niya paulit-ulit. At ano tong script na to? Ito po yun. Panoorin nyo. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. At tulad nga nagsabi ng marami, a lie repeated several times starts to become and sound like the truth. At kaya niya ito ginagawang paulit-ulit at sinasabing paulit-ulit hanggang maniwala ang mga mangmang sa atin na Pilipino nga.